sa ilang pamilihan sa Maynila, mga opisyal ng Department of Trade and Industry. Lain po nitong matiyak na magiging abot kaya ang presyo ng mga school supplies sa darating na pasukan. Si Sheila Natividad sa detalye. Isang linggo bago magsimula ang school year 2026 to 2027, personal na ininspeksyon ng Department of Trade and Industry sa pangunguna ni Secretary Maria Cristina Roque ang mga pamilihan ng school supplies sa gawing Divisoria at Binondo sa Maynila. Layunin ng inspeksyon na matiyak na sapat ang supply ng mga gamit pang-eskwela at nakasunod ang mga tindahan sa inilabas na suggested retail price ng kagawaran. Sa pag-ikot ng DTI, nakita na mayroong price list ang mga tindahan at karamihan sa mga produkto ay nananatili o mas mababa pa sa inirerekomendang presyo. Most are mababa or most are retained. I mean, we also saw it naman eh. Sa malls, usually they follow eh. Sumusunod talaga yan sila. Sa inilabas na gabay sa pamimili ng DTI para sa nalalapit na pasukan, mabibili ang iba't ibang uri ng notebooks mula 30 hanggang 52 pesos kada piraso. Depende yan sa brand at disenyo. Ang pad paper naman ay nagkakahalaga ng 22 hanggang halos 70 pesos para sa 80 leaves. Depende naman yan sa sukat. Samantala, ang mga lapis at ballpen ay mabibili sa halagang 3 hanggang 27 pesos, habang nananatiling abot kaya ang iba pang pangunahing gamit sa pag-aaral tulad ng Crayola, pambura, pantasa at ruler. Kasabay ng inspeksyon, naabutan namin ang public school teacher na si Jason Delechos na maaga nang namimili ng mga kagamitang kailangan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Mas tiyak ng mga namimili na okay yung mga presyo ng online kasi hindi po kasi sigurado kadalasan yung dumadating. Pero tiniyak ng DTI na hindi malulugi ang maliliit na negosyong nagtitinda ng school supplies dahil ang inilabas nito ay price guide lamang at hindi sa pilitang presyo. Anya, nakatutulong ang pagsunod sa price guide upang mapanatiling competitive ang mga negosyo habang nabibigyan ng mas murang pamimilian ang mga mamimili. The wise move is really to maintain the price guide, or follow the price guide of DTI or go down. Para at least ang importante, maubos yung inventory nila. And maganda rin doon, mabibigyan nila yung consumers ng mababang presyo. So a lot of those that are going to school can buy more items kasi kung may budget sila tapos mas mababa na yung presyo, edi mas okay. Hinikayat naman ng kagawaran ng mga magulang at estudyante na maging mapanuri sa pamimili, ikumpara ang mga presyo at siguraduhing may price tag ang mga binibiling produkto upang makuha ang pinakasulit na halaga para sa kanilang budget. Sa ngayon, patuloy din ang koordinasyon ng DTI sa Department of Health para matiyak na ligtas sa kalusugan ng mga binibiling kagamitan ng mga consumer. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.